Sa wakas naman at nagka-good news din. Sa wakas naman at nagka-good news din tayo mga kapatid dito sa West Philippine Sea. Akala natin mga tol hanggang matapos na lang tong taon na to puro na lamang bad news, no? So eto mga kapatid, no, RORE mission o yung mga resupply mission natin mga tol sa West Philippine Sea ay naging matagumpay, no? Matagumpay lahat mga kapatid, no? Mga naka-istasyong tropa, no, sa iba't ibang mga lugar dito sa West Philippine Sea ay nahatiran daw ng mga pamaskong supply. Sabing ganun dito mga kapatid sa report mula sa PTV Philippines. Ito ang ating panonoorin ngayon at bibigyan ng reaction video at isa pa mga tol. Mamaya magugulat kayo sa natuklasan about sa PhilHealth mga tol. Nako, antabayanan ninyo yan mga kapatid. Pero bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ng notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Tagumpay ang resupply mission sa West Philippine Sea na paghahatid ng pamasko sa mga tropa ng Pilipinas. Okay, walang nang haras. Walang nang gipit, walang nang water cannon mga kapatid. Good news yan, good news. Nakastasyon sa siyam na okupadong isla. Samantala, ikinalugod naman ng Armed Forces of the Philippines, AFP, ang pagratipika ng Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Oy, Yan ang another good news. No, na-ratify mga kapatid ang ugnayan ng Pilipinas at Japan. ulat ni Patrick De Jesus. Mula December 3 hanggang 14, isinagawa ng Armed Forces of the Philippines ang resupply o RORE mission sa West Philippine Sea. Hinatira ng pamasko ang ating mga tropang nakaistasyon sa siyam na okupadong features ng Pilipinas. Marami-rami rin siyam yun mga tol. No? Sa siyam na yon mga tol ay walang nangyaring pangharas, walang nangyaring panggipit, pang-water cannon, pangtutok ng mga laser mga tol. Walang nangyaring ganon at good job yan at good news yan. Kabilang ang Parola Island at BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Naging matagumpay ang RORE at walang anumang untoward incident ayon sa Philippine Navy. Magaling, magaling. Ito'y sa kabila ng presensya ng mga barko ng People's Liberation Army Navy ng China at China Coast Guard, partikular sa Ayungin Shoal. Yan People's Liberation Army o yung PLA nila mga tol, ando doon. At ando doon din ang mga China Coast Guard. Pero ganun pa man o gayon pa man ay walang nangyaring mga pangaharas. No? Ayan ay magandang balita mga tol. Diba? Ayan ay magandang balita lalong-lalo na para sa ating mga Pilipino kasi naisagawa natin supposedly mga kapatid, yun naman talaga dapat na isagawa natin yung ating mga misyon, RORE mission nga, dito sa ating West Philippine Sea nang walang nangyayaring mga pangharas, which is yun naman talaga dapat ang nangyayari, na isasagawa natin yung ating mga activity sa ating mismong karagatan nang walang sagabal, di ba? Yung highlight ng ating RORE was the delivery of the Noche Buena packages to our troops. Mataas ang kanilang moral. And nais kong sabihin sa ating mga kababayan, yung inyong kasundaluhan, we perform our mandate without any fanfare, over sea, land, or air. Samantala, Kaya dapat tayong mga Pilipino, mga tol, no, para mas lalo pang tumaas ang moral ng ating mga kasundaluhan, mga kapatid, pakitaan natin talaga ng suporta. 'Di ba? Kasi mga kapatid, mahirap din ang kalagayan nila. Biruin mo, kailangan nilang kontrolin ng emosyon nila. 'Di ba? Doon pa nga lang sa pagbabantay nila. Halimbawa na lang mga tol sa mga nakaistasyon dito sa BRP Sierra Madre. Biruin mo, araw-araw makikita mo yun at yun. 'Di ba? Malayo ka sa pamilya mo, lalong-lalo na ngayon sa mga ganitong okasyon o mga ganitong panahon mga tol. 'Di ba? Nakasanayan ng mga Pilipino, nagsasama-sama ang mga pamilya. Nagkakasalo-salo sila, lalo-lalo na sa pagpapalit ng taon, New Year mga tol. Di ba malayo ka sa pamilya mo, nandudong ka sa barkong yun. Siyempre kasama mo doon yung mga buddy mo, pero kanya-kanya ninyong namimiss ang inyong mga pamilya.
Pero tinitiis nila yon. Tapos kapag nakakaranas pa sila ng mga panghaharas, kapag nakakaranas pa sila ng mga panggigipit, no, kinukontrol pa nila yung emosyon nila na wag silang papalag, wag silang gagawa ng kahit na ano mga pwedeng ikataas pa lalo ng tensyon. So tinitiis nila yon mga tol, nilulunok nila yung pride nila kahit minsan natatapakan na yung ego nila mga tol. No, ganun sila katitibay. Ikinalugod naman ng AFP ang pagratipika sa Senado ng Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan, kung saan 19 na senador ang bumoto sa resolusyon pabor dito. Oy. Inaasahang lalalim pa ang defense and military cooperation ng dalawang bansa Oy. sa tulong ng mas malawak na pagsasanay Kaya pala ngayon, binabanatan na rin ng Japan ng China, no? na magpapalakas sa ating maritime domain awareness, intelligence sharing, at humanitarian assistance and disaster response. Good. May hahalin tulad ito sa Visiting Forces Agreement ng Pilipinas sa Estados Unidos at Australia. Good. Hindi naman nabago para sa Japan ang paglahok sa mga pagsasanay na kasama ang Pilipinas, kung saan sa isang maritime cooperative activity sa West Philippine Sea nito lamang buwan ay kasama ring naglayag ang kanilang Murasame-class destroyer ship na JS Samidare. Tatandaan natin mga tol, sa history natin, isa ang Hapon, isa ang Japan mga tol na nagpahirap sa Pilipinas sa loob ng 3 taon. 'Di ba? 3 taon nila tayo mga kapatid sinakop mula 1942, no? 41, 42 hanggang 45 mga tol. No, ganun katagal. Nakalaban din ng mga Hapon ang US. Ang US din, sinakop din tayo niyan mga tol. Ngunit gayon pa man, lahat yun ay iwan na natin sa nakaraan kasi wala na yung nagagawa sa kasalukuyan eh. Ngayon, etong mga bansang to, eto ngayon yung ating kaalyado, mga kaalyadong bansa. Eto ngayon yung mga kakampi natin. At yung bansa na napakatagal na nating kasama, walang history ng pananakop sa atin mga tol. Ngayon pa lang, gumagawa sila ng history, no, na pag-uusapan at isusulat sa libro pagdating ng hinaharap, no, siguro sa mga kaapo-apuhan na natin o kaya sa mga anak natin na maliliit, no, na ituturo na sa kanila o mga gustong sumakop sa Pilipinas. Ito na yung mga bansang yan, patay. Kasama na sila sa history ngayon. This partnership will help the AFP address security challenges, especially in critical areas such as the West Philippine Sea, and further solidify our preparedness and resilience in safeguarding national sovereignty. Nagpasalamat ang Department of National Defense sa mga mambabatas at kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa kanilang katiyakan na mapagpapatibay ang naturang landmark na kasunduan. Yun. Inaasahan namang aaprubahan na rin ang RAA sa National Diet ng gobyerno ng Japan alinsunod sa kanilang sariling legal na proseso upang opisyal na ito maging binding sa parehong mga bansa. Patrick De Jesus. Yung, magandang balita mga tol, no? Magandang balita yung mga yan. Pero eto, after naman ng pag-usapan natin yung mga kaganapan dito sa West Philippine Sea, eto mga tol ang nakakagulat na balita. Natuklasan mga tol, no? Libu-libong senior citizen na patay na. No, wala na sa mundong to, pero nasa database pa rin mga tol ng PhilHealth, no? Ang sabi rito sa report mga kapatid, mula rito sa Net25, nabunyag na libu-libong senior citizen na pumanaw na ay nananatili pa rin sa database ng PhilHealth Insurance Corporation, PhilHealth, habang ang datos ng mahigit 1 milyong iba pa ay kulang o may mga pagkakamali, no? So hindi na iaayos mga tol ang database nila. Di ba kasama to dapat sa nagagastusan? Sa mga budget, mga tol, meron namang budget at meron namang hindi pa rin nagagalaw na budget, mga tol. 'Di ba? Taon-taon naman silang nabibigyan ng budget, ngayong next year lang hindi mabibigyan at na zero subsidy sila, pero napakalaki pa rin naman ng budget na natitira. Pero etong mga ganitong database, mga tol, mahalaga 'to eh. 'Di ba? Mahalaga yung mga ganito. Anyway, bago natin pag-usapan, panoorin na lamang natin 'to mula sa Net25.
Samantala, nabunyag na libo-libong namatay na senior citizens ang nananatili pa rin sa database ng Philippine Health Insurance Corporation o yung PhilHealth, habang ang datos naman sa mahigit 1 milyong iba pa ay hindi kumpleto o may mali. Kaya naman na-flag ng Commission on Audit ang programa ng PhilHealth sa mga enrolled senior citizens na kinakitaan ng deficiency sa aspeto ng koleksyon at management process controls sa datos ng nasa 8.5 milyong enrollees. Sa annual audit report ng COA sa State Health Insurer, nagresulta ang nasabing deficiency sa maraming issue, kabilang ang hindi kumpleto at maling entry sa 1.3 milyong benepisyaryo, duplication ang aabot sa 270,000 na senior citizen members at ang pagsasama ng 4,062 deceased members o yan pong mga namatay na at billing sa Department of Budget and Management. Pinadalhan ng audit team ng COA ng sulat. Napakaraming problema pala nitong PhilHealth kung hindi lang sila mapag-uusapan ngayon, no? Kung hindi lang nagkakaroon ng issue ngayon, mga tol, hindi natin malalaman yung mga ganitong bagay, no? Hindi mabubulgar yung mga ganitong bagay. Ulat ang aabot sa may 250 management, 52 deceased members o yan pong mga namatay na at billing sa Department of Budget and Management. Pinadalhan ng audit team ng COA ng sulat ang aabot sa may 250 healthcare institutions para hingi ng tala ng mga namatay na pasyente hanggang noong December 31, 2022. Sa mga sinulatan, 63 po ang tumugon at natukoy ang 3,660 na senior citizens na namatay mula 2019 hanggang 2022 na nasa tala pa rin ng member database. Karamihan naman sa maling datos na nasumpungan ng COA ay ang encoding ng middle initial ng benepisyaryo sa halip na full middle name na kinapapalooban ng nasa 1.25 million beneficiaries. Ilan ding entries ang walang middle name, maling spelling ng pangalan, walang encoding ng una o pangalawang pangalan, maging ang suffixes na na-encode sa maling pwesto. Actually mga tol, ayoko magbigay muna ng mga komentaryo about dito sa mga to, no? Ayoko muna magbigay ng ating opinion. Pero iwan ko muna sa inyo yan, no? Iwan ko sa inyo yan. Bilang mga mamamayang Pilipino, mga tol, ikaw ano ang masasabi mo dito sa mga nabulgar na halimbawa ito libo-libong senior citizen daw na wala na sa mundong ibabaw pero nasa database pa rin ng PhilHealth, tapos yung iba naman puro mali-mali at puro kulang-kulang, no? Kasi dapat kasama to sa binabudget para may ayos lahat ng mga itong database na yan, 'di ba? Halimbawa namatay ang isang senior citizen, 'di ba? Meron niyang sa PSA, 'di ba? Inaayos lahat ng mga papeles niya at dapat kasama rito, makakarating dito mga kapatid, no, sa database ng PhilHealth na wala na to, alisin na natin to rito, di ba? Yung mga ganong mga bagay, kasama kasi yan sa mga binabudgetan di ba? Pero anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo sa mga balitang to? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.